Isipin nyo na lang, dumating ako sa kasal ng anak kong babae na pinag-alayan ko ng buong buhay ko. Pero malamig niyang sinabi, "Pa, pasensya na, pero hindi ka imbitado, umalis ka na." Tahimik akong umalis, wasak ang puso sa pagtataksil niya. Ngunit sa loob lang ng 2 oras, ang perpekto niyang kasal ay naging bangungot. Paghihiganti? Hindi. Ito ay katarungan. Bago tayo magpatuloy, mag-subscribe muna sa channel at sabihin sa amin kung saan kayo nakikinig sa comment section. Kamusta po kayo? Welcome po sa Kwentong Lola Vault. Dumulas ang baso ng champagne mula sa aking mga daliri. Ang mga bubog ng kristal ay kumalat sa marmol na sahig na parang mga nahulog na bituin. Ang bawat piraso ay sumasalamin sa takot sa mukha ng aking anak. "Pa, anong ginagawa mo dito?" Ang boses ni Emmy ay umalingaw-ngaw sa gitna ng mga eleganteng kwentuhan ng mga bisita. Ang kanyang wedding gown na ginastusan ko ng 700,000 ay kumaluskos habang siya'y umaatras. "Hindi ka dapat pumunta." Nanigas ako sa grand entrance ng ballroom, hawak pa rin ang regalong ako mismo ang nagbalot. Ang mga puting rosas na imported pa mula sa Europe ay pumuno sa bawat sulok. Ang bango nila ay humalo sa mamahaling pabango at mapanghusgang mga tingin. Ang chandelier sa itaas ay naghagis ng makukulay na pattern sa mga pader na nagkakahalaga ng 3 buwang kita ko para lang maupahan. "Anak, araw ng kasal mo ngayon." Mas mahina ang boses ko kaysa sa inaasahan ko. "Gusto ko lang kayong batiin." Lumitaw si Miguel sa tabi niya, ang kanyang tuksedo ay sadyang pasadya at ang kanyang ngiti ay kasing talim ng patalim. "Mr. Clara, mukhang may hindi pagkakaunawaan dito." "Anong hindi pagkakaunawaan?" Tumingin ako sa pagitan nila. Hinahanap sa mukha ni Emmy ang batang babae na dating nagmamakaawa sa akin na itulak siya ng mas mataas sa duyan. Sumulyap si Emmy sa mga bisitang nanonood sa amin. Ang mga babaeng naka-designer gown ay nagbubulungan sa likod ng mga kristal na baso ng champagne. Ang mga lalaking nakasuit na nagkakahalaga ng libo-libo ay nagpapanggap na hindi nakatingin pero malinaw na nakikinig sa bawat salita. Ito ay pribadong selebrasyon ng pamilya," sabi niya. Ang boses ay yipit sa hiya. "Immediate family lang." Ang mga salita ay tumama na parang yelo. 21 taon ng mga kwentong pampatulog, mga play sa eskwelahan, at mga resital sa sayaw ay gumuho sa isang pangungusap na iyon. 21 taon ng pagpili sa kanyang college fund kaysa sa sarili kong retirement, ang kaligayahan niya kaysa sa ginhawa ko. Binayaran ko ang kasal na ito, Emmy. Ang mga salita ko ay lumabas na matatag, makatotohanan. Bawat bulaklak, bawat plato, ang gown na suot mo. Hinigpitan ni Miguel ang kanyang panga. "Hindi nabibili ng pera ang class, Ginoo." "Tama si Miguel," bulong ni Emmy, hindi makatingin sa akin. "Hindi ito tungkol sa pera, tungkol ito sa pagbagay. Hindi mo naiintindihan ang klase ng mga tao na naririto. Naintindihan ko ng husto. Ang mga construction worker na nagtayo ng kanilang mga bahay ay hindi welcome sa kanilang mga handaan. Ang lalaking nagsakripisyo ng lahat para makapag-asawa ang anak niya sa mundo nila ay tapos na ang silbi." Sa paligid namin, tumigil na ang mga usapan. Ibinaba ng photographer ang kanyang camera. Patuloy na tumugtog ang string quartet. Walang kamalay-malay sa drama sa kanilang eleganteng backdrop. Naiintindihan ko. Ibinaba ko ang kahon ng regalo sa kalapit na mesa sa pagitan ng mga hindi nagalaw na champagne at puting orchids. "Ayaw kong mapahiya ka. Pa, please wag mo nang pahirapan to." Pinag-aralan ko ang mukha niya, kinakabisado ang mga linyang hinalikan ko bago matulog sa loob ng 18 na taon. Ang mga mata ng nanay niya na dati mainit, ngayon ay kasing lamig na ng bato. Ang ngiting pinagtrabahuhan ko ng overtime para mapalagyan ng braces, ngayon ay nakatalikod na sa akin. "Tama ka," sabi ko ng mahina. "Wala akong lugar dito." Ang paglakad papunta sa exit ay parang isang marathon. Ang mga designer heels ay tumutunog sa marmol. Nagsimula muli ang mga bulungan sa likod ko. May tumawa ng matinis at peke. Ang aking work boots na pinakintab para sa okasyon ay mabigat sa malinis na sahig. Sa labas, ang hangin ay tumama sa aking baga na parang kalayaan. Ang parking lot ay puno ng mga luxury cars na hinding-hindi ko kayang bilhin.
Ang aking pickup truck ay nag-iisa sa dulo, eksakto kung saan ito nababagay sa mundo nila. Kinuha ko ang aking telepono, ang mga daliri ko ay matatag sa kabila ng lahat. 25 taon ng pagtatayo ng kumpanya mula sa wala ay nagturo sa akin ng pasensya. 25 taon ng pagmamahal sa isang walang utang na loob na anak ay nagturo sa akin ng tunay na halaga ng katapatan. Umilaw ang screen dahil sa mga missed calls mula sa abogado ko tungkol sa isang property dispute. Nilampasan ko ang mga ito para hanapin ang ibang numero, isa na hindi ko tinatawagan ng ilang buwan pero biglang kinailangan. Ang hinlalaki ko ay nag-hover sa pangalan ng contact, Metro National Bank Business Services. Sa loob ng ballroom na iyon, ipinagdiriwang ng anak ko ang bago niyang buhay na wala ako. Sa labas, sisimulan ko na ang akin na wala siya. Isang beses lang nag-ring ang telepono bago may sumagot. Ang mabibigat na pinto ay sumara sa likod ko na may finality ng pagsasara ng vault. Ang musika ng kasal ay naging mga bulong habang tumatawid ako sa aspalto patungo sa aking truck. Ang kahon ng regalo ay nanatili sa kanilang mesa, inabandona tulad ng lahat ng iba pang ibinigay ko sa kanila. Ang hangin ay may dalang amoy ng ulan. Ang maitim na ulap ay nagtipon sa itaas ng venue, naghahagis ng anino sa mga luxury vehicles na mas mahal pa kaysa sa bahay ng karamihan. Ang bota ko ay tumunog sa graba nang maabot ko ang truck. Susi na sa kamay. Sa loob, ang katahimikan ay bumalot sa akin parang baluti. Ang orasan sa dashboard ay nagpapakita ng 3:47 p.m. Sapat na oras bago magsara ang mga bangko ngayong Sabado. Sapat na oras para tumawag ng ilang importanteng tawag. Nag-scroll ako sa contacts hanggang sa makita ko ang kailangan ko. Metro National Bank Business Services. Nag-atubili ang daliri ko ng eksaktong 30 segundo bago pindutin ang call. Metro National, ito po si Patricia. Paano po ako makakatulong? Patricia, ito si Jaime Clara, account number 7794512. Kailangan kong mag-initiate ng stop payments sa ilang authorized transactions. Siyempre, Mr. Clara, hayaan niyong buksan ko ang account niyo. Pwede bang paki-verify ang inyong account details at maiden name ng ina? Standard procedure po. Ibinigay ko ang impormasyon habang pinapanood ang mga bisita na dumarating sa entrance ng venue. Mga babaeng nakasilk na damit, mga lalaking inaayos ang mamahaling cufflinks, walang sino man sa kanila ang nakakaalam kung ano ang mangyayari. Salamat po. May nakikita akong ilang malalaking transaksyon ngayong araw. Alin po dito particular? Lahat ng payments na may kinalaman sa kasal. Upa sa venue, deposit sa catering, mga bulaklak, photography, music services. Ang bawat item ay binigkas ko parang nag-iimbentaryo. Kailangan itong ipatupad agad. Sir, malalaking halaga po ito. Sigurado po ba kayo sa pagtigil ng lahat ng payments? Siguradong sigurado. Nagkaroon ng pagbabago sa sitwasyon. Ang tunog ng keyboard ang pumuno sa katahimikan. Kakailanganin ko po ang authorization codes para sa mga transaksyong higit sa 500,000. Binigkas ko ang mga code mula sa memorya. 20 taon ng pagpapatakbo ng negosyo sa konstruksyon ang nagturo sa akin na tandaan ang bawat mahalagang numero, bawat detalye ng kontrata. Ang stop payments ay epektibo na ngayon. Ang mga confirmation number ay ginagawa na. May iba pa po ba? Sapat na yan sa bangko. Salamat, Patricia. Ang sumunod na tawag ay sa pinakasikat na catering company sa Tagaytay, ang kumpanyang ipinagpilitan ni Emmy sa kabila ng napakamahal nilang presyo. Elegant Feasts Catering. Ito po si Marco. Marco, ito si Jaime Clara. Tumatawag ako tungkol sa reception ng kasal ni na Anderson na nangyayari ngayon. Opo, Mr. Clara. Ang ganda po ng takbo ng lahat. Tuwang-tuwa ang mga bisita sa appetizers. Ikinalulungkot ko pero may naging komplikasyon sa pinansyal. Ang payment authorization ay binawi na. Gugustuhin mong protektahan ang kagamitan mo at ang natitirang pagkain. Tumahimik sa kabilang linya. Pasensya na. Ano po ang ibig niyong sabihin? Itinigil ng bangko ang bayad sa kontrata niyo, effective immediately. Iminumungkahi kong isecure niyo na ang mga gamit niyo. Pero, nasa kalagitnaan kami ng serbisyo.
Hindi pa nailalabas ang main course. Malas na timing yan. Ang boses ko ay nanatiling matatag, propesyonal. Baka gusto niyong kausapin ang ikinasal tungkol sa ibang paraan ng pagbabayad. Binaba ni Marco ang telepono nang walang ibang salita. Matalinong tao. Ang florist naman ang sumagot sa ikalawang ring. Bulaklak ng paraiso. Si Susan po ito. Susan, ito si Jaime Clara tungkol sa mga bulaklak sa kasal ng mga Anderson. Mr. Clara, napakaganda po ng ayos. Tuwang-tuwa ang bride sa mga orchids. May issue sa bayad. Kinansela na ang bank authorization. Kakailanganin niyong kolektahin ang mga arrangement niyo kung gusto niyo pang may maisalba. Kolektahin? Pero naka-integrate na sila sa buong disenyo ng venue. Negosyo ay negosyo, Susan. Iminumungkahi kong kumilos ka na agad. 3 pang tawag ang sumunod. Photography services, string quartet, kahit ang kumpanyang nagpapaupa ng linens. Pare-pareho ang takbo ng usapan. Professional na pagbati, tapos lumalaking alarma, tapos mabilis na pagbaba ng telepono habang nagkukumahog ang mga vendors na protektahan ang sarili nila. Nagpakita ang 4:15 PM sa telepono ko nang matapos ang huling tawag. Sa windshield, napanood ko ang puting van ng catering na huminto sa service entrance ng venue. Si Marco, malamang na dumarating para isalba ang kaya niya. Sa loob ng ballroom na iyon, malamang ay binabati pa rin ni Amy ang mga bisita. Walang kamalay-malay na ang perpekto niyang kasal ay magiging isang napakamahal na leksyon. Malamang ay nakikipag-usap si Miguel sa mga kaibigan ng tatay niya, kumpiyansa sa kanyang superioridad sa mga simpleng construction worker. Hindi nila naintindihan kung ano talaga ang naging kapalit ng ginawa nila ngayong araw. Pinaandar ko ang makina at umalis sa parking space, nagmamaneho ng mabagal lampas sa harap ng venue. Sa matataas na bintana, nasilip ko ang reception. Mga kristal na basong nakataas para sa toast. Mga eleganteng figura na gumagalaw sa makintab na sahig. Lahat ng ito ay magbabago na. Nag-buzz ang telepono ko. Numero ni Emmy ang nasa screen. Hinayaan ko itong mag-ring. Ang orasan sa dashboard ay 4:20 PM nang dumating ang unang truck. Bulaklak ng paraiso, nakapinta sa eleganteng sulat sa puting panel. Si Susan ang nagmamaneho kasama ang 2 assistant. Pumarada sila malapit sa service entrance at nagbaba ng mga walang laman na lalagyan ng may bilis ng nagnenegosyo. Sa bintana ng venue, nakikita ko ang cocktail reception na nasa rurok na. Ang mga kristal na baso ay kumikinang sa ilaw ng chandelier habang naghahalo-halo ang mga bisita sa paligid ng mga imported na orchids ni Emmy. Si Miguel ay malawak na sumisinyas sa isang bilog ng mga lalaking nakamamahaling suit, malamang ay nagpapaliwanag ng kanyang pinakabagong negosyo. Ni ang bride o groom ay hindi napansin ang team ng florist na pumapasok sa side doors. Nakatayo si Emmy malapit sa main entrance, nagniningning sa 700,000 halaga ng silk at perlas, tumatanggap ng pagbati mula sa sunod-sunod na kamag-anak. Ang tawa niya ay umalingaw-ngaw sa ballroom. Ang tunog na iyon ay magbabago maya-maya lang. Lumitaw si Susan sa pintuan ng ballroom na may 2 malalaking plastic na lalagyan. Dumiretso siya sa main altar arrangement, habang ang mga assistant niya ay pinalibutan ang mas maliliit na display. Nagsimulang lumingon ang mga bisita, ang pagkalito ay pumalit sa selebrasyon habang sinimulang baklasin ng team ang centerpiece. Excuse me? Nilapitan ni Emmy si Susan gamit ang praktisadong ngiti ng isang taong sanay mag-utos sa staff. Nasa gitna kami ng reception. Kung ano man ang kailangan nyo, makakapaghintay niyan mamaya. Tumuwid ng tayo si Susan, hawak ang isang bugkos ng puting orchids. Ma'am, ako si Susan mula sa Bulaklak ng Paraiso. Ang payment authorization para sa mga arrangement na ito ay kinansela 40 minuto na ang nakararaan. Kailangan kong bawiin ang aming ari-arian. Ang ngiti ni Emmy ay kumurap pero nanatili. Imposible yan. Bayad na ang lahat ilang linggo na ang nakalipas. Ang account holder, si Jaime Clara, ay direktang kumontak sa amin. Lahat ng bayad ay itinigil. Ipinagpatuloy ni Susan ang pagtanggal ng mga bulaklak ng walang emosyon. Mayroon akong nakasulat na autorisasyon para kolektahin ang aming mga arrangement. Namutla ang mukha ni Emmy. Sa paligid nila, tumigil na sa pagsasalita ang mga bisita.
Tumawid si Miguel sa kwarto ng mabilis. Ang ekspresyon niya ay nagbago mula sa pagkalito patungo sa galit. Ano ba ang nangyayari dito? Ang boses niya ay may awtoridad ng isang taong hindi sanay na kinukwestiyon. Issue sa bayad, sir. Kinokolekta namin ang hindi bayad na paninda. Ang assistant ni Susan ay nagsimulang balutin ang altar arrangement sa protective plastic. Hindi katanggap-tanggap ito, namula ang mukha ni Miguel. Tawagan mo ang manager mo ngayon din. Ako ang manager at malinaw na nakasaad sa kontrata namin na ang kinanselang bayad ay nagpapawalang bisa sa aming obligasyon sa serbisyo. Tumango si Susan sa kanyang mga assistant na nagsimulang kolektahin ang mga table centerpieces habang ang mga bisita ay nanonood sa gulat na katahimikan. Ang van ng Elegant Feasts Catering ay huminto sa labas habang patuloy ang team ni Susan. Lumabas si Marco kasama ang 3 staff. Ang mga mukha nila ay seryoso. Pumasok sila sa main doors ngayon, hindi na nagtatago. Pinanood ni Emmy ang pagkawala ng mga orchids sa mga lalagyan. Ang kanyang perpektong postura ay nabasag. Kailangan may pagkakamali. Hindi ito gagawin ni Papa. Hindi niya kaya. Ma'am, kailangan naming itigil ang food service agad. Nilapitan siya ni Marco na may hawak na clipboard. Ang payment authorization ay binawi ng FART-Mator 15. Obligado kami sa kontrata na protektahan ang aming kagamitan at natitirang inventaryo. Humarang si Miguel sa pagitan ni Marco at Emmy, tumataas ang boses. Reception ko ito ng kasal. Hindi niyo pwedeng basta itigil ang serbisyo sa gitna ng event. Sir, pwede at kailangan namin. Kapag ang payment authorization ay nakansela, standard procedure ang agarang proteksyon ng asset. Sumenya si Marco sa kanyang team na nagsimulang takpan ang mga serving stations ng puting tela. Ang mga bisita ay kinabahan, ang mga baso ng champagne ay hindi nagalaw sa kanilang mga kamay. Ang mga usapan ay naging mga nag-aalalang bulong. Tumigil ang string quartet sa pagtugtog nang dumating ang kanilang coordinator. Natahimik ang mga mikropono. Namatay ang mga speaker. Kahit ang ilaw ay nagbago nang idiskonekta ng sound technician ang kanyang mixing board. Nakatayo si Emmy, nanigas sa gitna ng gumuguho niyang reception. Ang wedding gown ay malinis sa gitna ng kaguluhan ng mga nawawalang serbisyo. Hindi pwedeng mangyari to. Hindi ngayon. Hindi ganito. Emmy, anong klaseng kasunduan ang ginawa ng pamilya mo? Ang boses ni Miguel ay may bagong hinala. Ang galit niya ay lumipat mula sa mga vendors patungo sa kanyang asawa. Hindi ko alam. Ang alam ko ayos na ang lahat. Ang boses niya ay nabasag sa unang pahiwatig ng totoong panik. Lumitaw ang venue coordinator, nakadikit ang telepono sa tenga, bumubulong ng mabilis. Nilapitan niya si Emmy nang may pag-aatubili. Mrs. Anderson, nakausap ko lang ang aming accounting department. Lahat ng bayad para sa event ngayon ay nagmula sa isang account na pag-aari ni Jaime Clara. Ang account holder na yon ay binawi ang autorisasyon para sa bawat transaksyon. Tuluyang nawasak ang composure ni Emmy. Ang batang babae na nagpaalis sa ama sa sarili niyang selebrasyon ay sa wakas ay naiintindihan na ang lawak ng kabutihang loob ng kanyang ama at ang mga kahihinatnan ng kanyang kalupitan. Kinuha niya ang kanyang telepono gamit ang nanginginig na mga daliri, nag-scroll sa isang pamilyar na contact. Sa labas sa parking lot, nagsimulang tumunog ang telepono ko. Pangalan ni Emmy ang umiilaw sa screen. Sa windshield, nakikita ko ang silweta niya sa pintuan ng venue. Nakadikit ang telepono sa tenga niya nang may desperasyon. Hindi ko sinagot, hindi pa. 25 taon ng pagmamahal sa babaeng, yan ang humantong sa sandaling ito. 25 taon ng paniniwala na ang sakripisyo ay bubuo ng karakter sa halip na sumira dito. 3 taong gulang siya nang mamatay ang nanay niya. Kinuha ng cancer si Sarah sa loob ng 6 na brutal na buwan. Iniwan ako kasama ang isang paslit na naghahanap kay Mommy tuwing umaga at gabi. Pwede sana akong mag-asawa ulit agad. Humanap ng tutulong sa pagpapalaki sa kanya. Sa halip, pinili kong maging lahat para kay Emmy. Papa, pwede mo ba akong basahan ng isa pang kwento? Tanong niya noong 5 taong gulang siya. Nakabasa na ako ng 3 libro, may maagang meeting pa sa mga investor.
Pero ang mga mata niya, mga mata ni Sarah, ay puno ng tiwala. Siyempre anak, laging may oras si Papa para sa'yo. Naging motto ko yon. Si Jaime Clara ay laging may oras para kay Emmy, at pera, at kung ano paman ang kailangan niya para maging masaya. Ang tuition sa private school ay kumain sa kalahati ng kita ko kada quarter noong mag-8 taong gulang siya. Ang pinakamagandang edukasyon na mabibili ng pera, sabi ko sa sarili ko, nagsusulat ng mga tseke na ang ibig sabihin ay mas kaunting expansion sa negosyo, mas maliit na budget para sa sarili. Niyakap ako ni Emmy nang sabihin ko sa kanya ang tungkol sa Brent International School. Salamat Papa, mag-aaral ako ng mabuti at ipagmamalaki mo ako. Nag-aral naman siya ng mabuti, straight A's sa elementarya. Sa mga school play kung saan nakaupo ako sa unahan, ang mga kamay kong kalyado sa konstruksyon ay pumapalakpak ng mas malakas kaysa sa ibang magulang. Hahanapin ako ni Emmy pagkatapos, nagniningning sa tagumpay. Nakita mo ba na na-memorize ko lahat ng linya ko, Papa? Iniisip kita sa buong oras. Nagbago ang lahat noong high school. Ang Brent ay nangangahulugan ng mayayamang kaklase na may trust funds at mga rest house. Nagsimulang mapansin ni Emmy ang pagkakaiba. Ang debut niya ay nagkahalaga ng mas mahal pa sa kotse ng ibang tao. Naka-BMW ang lahat, Papa. Ang Honda na to ay medyo nakakahiya. Taong 2015, yon ang unang pagkakataon na ang pera ay naging inaasahan sa halip na pinapasalamatan. Dapat nakita ko na ang warning sign. Ang gastos sa kolehiyo ay muntik nang magpabangkarote sa expansion ng negosyo na pinaplano ko. Ateneo de Manila, ang pangarap na paaralan ni Emmy, ay nangangailangan ng sakripisyo na higit pa sa tuition. Mga gastos sa sorority, spring break trips sa Boracay o Japan, study abroad programs sa Italy. Bawat semestre ay may dalang bagong pangangailangan sa pera. Pa, kailangan ko ng 150,000 para sa trip ng business fraternity. Mahalaga to para sa networking. Ang mga tawag sa telepono ay naging mga request para sa transaksyon. Ang pagbisita sa bahay ay naging tuwing Pasko na lang. Kapag tumawag si Emmy, ang usapan ay tumatagal lang ng sapat para ipaliwanag kung bakit kailangan niya ng pera at kung gaano kabilis kailangan itong i-transfer. Dinala ng graduate school si Miguel sa buhay niya. Old money, koneksyon sa pamilya, lahat ng hindi ko maibigay sa kabila ng ilang dekadang pagsisikap. Nagsimulang magkomento si Emmy tungkol sa hitsura ko sa mga family gathering. Pwede ka bang magsuot ng iba bukod sa work boots na yan pag bumibisita ka? Nandun ang mga kaibigan ni Miguel. Ang babaeng dating nagpapasalamat sa akin para sa mga kwentong pampatulog ay nahihiya na ngayon sa lalaking nagbigay ng lahat ng gusto niya. Ang tagumpay sa konstruksyon ay walang halaga sa bago niyang social circle. Ang pagtatayo ng kumpanya na nagpondo sa pamumuhay niya ay naging dahilan para hindi ako maging bagay sa pamumuhay niya. Noong nakaraang Pasko, ipinakilala niya ako sa mga magulang ni Miguel bilang tatay ni Emmy na may-ari ng maliit na negosyo. Maliit na negosyo. 25 taon ng pagtatayo ng Clara Construction mula sa wala, nagpapatakbo ng 60 empleyado, kumikita ng sapat para suportahan ang prinsesa niyang pamumuhay, naging maliit na negosyo lang. Pa, kailangan nating pag-usapan ang pondo sa kasal. Ang pamilya ni Miguel ay may mga inaasahan para sa seremonya. Hindi salamat sa pag-aalok na magbayad. Hindi laking pasasalamat namin sa tulong mo. Kundi inaasahan na parang ang trabaho ng buhay ko ay umiiral lang para matugunan ang mga panlipunang pangangailangan niya. Ang mga meeting para sa kasal ay parang negosasyon sa negosyo. May dalang spreadsheet si Emmy. Nagbigay ng opinyon si Miguel tungkol sa cost efficiency. Walang kumilala na ang bawat linya sa listahan ay kumakatawan sa buwan ng pagtatrabaho ko. Mga bulaklak na imported, champagne na mas mahal pa kada bote kaysa sa kita ng mga tauhan ko sa isang araw. Gown na mas mahal pa sa renta ng karamihan sa isang taon. Hindi ito tungkol sa pera pa. Tungkol ito sa kalidad. Alam ng pamilya ni Miguel ang kalidad. Kalidad na binili ng pera ko pero binawasan ng presensya ko. Ang tagumpay mismo na nagbigay daan sa kanilang pangarap na kasal ay naging dahilan para maging masyadong baduy ako para dumalo dito. Nag-buzz ulit ang telepono ko.
Pangatlong tawag na ni Emmy sa loob ng 10 minuto. Sa bintana ng venue, nakikita ko siyang naglalakad-lakad. Ang wedding gown ay nakabuntot sa likod niya, parang watawat ng pagsuko. 24 taon ng sakripisyo ang lumikha sa sandaling ito. Hindi isang nagpapasalamat na anak na ipinagdiriwang ang kabutihang loob ng ama, kundi isang desperadong babae na sa wakas ay naiintindihan ang nawala sa kanya. Ang ironya ay perpekto. Ang pagmamahal na nag-spoil sa kanya ay magtuturo na ngayon sa kanya ng tunay na halaga nito. Inabot ko ang telepono. Oras na para sumagot. Umugong ng mahina ang makina habang umaalis ako sa parking lot. Ang desperadong silweta ni Emmy ay lumiliit sa rearview mirror ko. Ang telepono niya ay umiilaw parang parola sa padilim na paligid. Tinatawagan ako sa ikapitong pagkakataon sa loob ng 10 minuto. Ang bawat ring ay parang sinasadya, kontrolado, timing ko, hindi kanya. Ang biyahe pa uwi ay tumagal ng 20 minuto sa traffic ng Sabado ng gabi. 20 minuto ng panonood sa pag-ilaw ng telepono ko sa pangalan ni Emmy. Bawat tawag ay mas desperado kaysa sa huli. Pagdating ko sa driveway, nag-iwan na siya ng 4 na voicemail. Pinakinggan ko ang mga ito habang nakaupo sa garahe. Patay ang makina. Voicemail 1. Pa, may mali sa mga bayad. May pagkakamali. Tawagan mo ako agad. Voicemail 2. Hindi na nakakatawa to. Kinukuha ng mga vendors ang lahat. Nakatingin ang mga tao. Tumawag ka naman. Voicemail 3. Please pa, hindi ko maintindihan ang nangyayari. Nagtatanong ang pamilya ni Miguel ng mga bagay na hindi ko masagot. Voicemail 4. Basag ang boses niya. Kailangan kita. Please sagutin mo, please. Tumunog ulit ang telepono pagkatapos ng ika-4 na mensahe. Lumabas ang pangalan ni Emmy, kasama ang litrato noong graduation niya sa kolehiyo. Ang huling beses na niyakap niya ako nang hindi muna nang hihingi ng pera. Sinagot ko sa ika-5 ring. Hello, Emmy. Pa, sa wakas, anong ginawa mo? Paano mo nagawang sirain ang kasal ko? Ang boses niya ay purong panik na ngayon. Wala na ang kontroladong pagtaboy kaninang hapon. Mabuti. Ang panik ay nangangahulugang kamalayan. Ang kamalayan ay unang hakbang patungo sa pag-unawa. Wala akong sinira, sabi ko, pinapanatiling kalmado ang boses. Tumigil lang ako sa pagbabayad ng mga bagay. Hindi ka pwedeng basta tumigil. Araw ng kasal ko ngayon. May 60 tao dito na nagtatanong kung bakit wala na ang mga bulaklak at bakit tumigil ang dinner service. Saan ka tumatawag? Sa hotel. Kinailangan naming, sabi ng venue coordinator, kailangan naming bayaran ng bills bago kami makapanatili. Kaya pala pinalayas na sila. Ipinaliwanag nito ang echo sa boses niya, ang kawalan ng musika sa background. Emmy, kailangan mong makinig ng mabuti. Kailan ang huling beses na nagpasalamat ka sa akin para sa kahit ano? Ano? Pa, hindi ito oras para sa sermon. Kailangan mong tawagan ang mga vendors at ayusin ang gulong to. Sagutin mo ang tanong. Kailan ang huling beses na nagpakita ka ng tunay na pasasalamat sa suportang pinansyal ko? Tumahimik sa pagitan namin. Sa background, naririnig ko ang boses ni Miguel na matalim sa inis. Hindi ko maalala ang specific na pagkakataon, pero lagi naman akong nagpapasalamat. Alam mo yon. Actually, hindi ko alam yon. Ang alam ko, 3 oras ang nakararaan, sinabi mo sa akin na wala akong lugar sa kasal mo. Kasal na binayaran ko ng buo. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Stress lang ako. Kaba sa kasal. Ang boses niya ay nagbago, ginagaya ang tono na na-perfect niya noong kolehiyo kapag humihingi ng pera para sa bakasyon. Pa, please, babawi ako sa'yo. Pwede nating pag-usapan ang lahat mamaya, pero ngayon, kailangan mong i-authorize ang payments para maisalba namin ang natitira sa reception. Anong natitira? Nandito pa ang cake. Nandito pa ang ilang bisita. Naghihintay ang photographer kung may magagawa pa kaming paraan. At ano ang plano mong ipambayad? Isa pang pause, mas mahaba ngayon. Akala ko ikaw ang bahala. Ikaw naman lagi ang bahala. Ako nga lagi. Totoo yan. Alam mo ba kung magkano na ang nagastos ko sa'yo sa nakalipas na 25 taon? Pa, please wag mo na akong pahulaan ng numero ngayon. Nasa crisis mode ako.
Hulaan mo. Rough estimate. Hindi ko alam. Siguro 2.5 million? Muntik na akong matawa. Hindi aabot ang 2.5 million sa pangalawang taon niya sa Ateneo. Emmy, gumastos ako ng mahigit 50 milyon sa edukasyon, pabahay, transportasyon, at pamumuhay mo simula nang mamatay ang nanay mo. Hindi kasama diyan ang ginastos ko ngayong araw. Tumahimik ang linya maliban sa tunog ng paghinga niya. 50 milyon? Hindi yan totoo. Konserbatibo pa yan. May dokumento ako para sa bawat gastos. Bakit mo sinasabi sa akin to ngayon? Dahil hindi ka nagtanong kailanman. Sa loob ng 20 taon, hindi ka man lang nagtanong tungkol sa gastos ng pamumuhay mo o nagpakita ng pag-aalala sa bigat na dulot nito sa akin. Bigat? Anak mo ako. Oo, anak kita. At minahal kita ng sapat para isakripisyo ang lahat para sa kaligayahan mo. Ang tanong ay, ano ang isinakripisyo mo para sa akin? Lumakas ang boses ni Miguel sa background. Tinakpan niya ang telepono sandali, ang muffled na pagtatalo nila ay halos hindi marinig. Pa, galit na galit ang pamilya ni Miguel. Nagtatanong sila tungkol sa finances natin. Gusto nilang malaman kung paano namin babayaran to. Sa inyo na yan ang asawa mo. Pero wala akong ganong kalaking pera. Alam mong wala. Kung gayon, siguro oras na para matuto kang kitain yon. Ang katahimikan na sumunod ay tumagal ng halos 30 segundo. Ano bang gusto mo sa akin? Gusto kong maintindihan mo kung ano ang itinapon mo kaninang hapon noong pinalayas mo ang lalaking gumawa ng buong pamumuhay mo na posible. Naiintindihan ko na. Mali ako. Pwede ba nating ayusin to? Tingnan natin. Nirerepaso ko ang buong relasyon nating pinansyal. Magkakaroon ng dokumentasyon. Pag-uusapan natin to ng maayos kapag handa na ako. Binaba ko ang tawag at pinatay ang telepono ko. Sa bintana ng kusina, nakikita ko ang mga ilaw na nagsisimulang kumislap sa malayo. Nasa labas si Emmy, hinaharap ang kanyang unang gabi ng kalayaang pinansyal. Nagsisimula pa lang ang edukasyon. Ang mainit na ilaw mula sa aking desk lamp ay naghagis ng pamilyar na anino sa 25 taon ng masusing pagtatala. Ang mga filing cabinet ay nakahanay sa isang pader ng home office ko, parang mga guwardya, nagbabantay sa mga sikreto na hindi inabala ni Emmy na itanong. Ngayong gabi, ang mga sikretong iyon ay magsisilbi na sa wakas sa kanilang layunin. Umuusok ang kape sa tabi ng computer ko habang binubuksan ko ang unang drawer, may label na Emmy Education 2005. Sa likod ko, ang bahay ay tumahimik sa gabi, pero ang isip ko ay puno ng sistematikong enerhiya na nagtayo sa Clara Construction mula sa wala. Hindi ito paghihiganti, ito ay isang audit. Unang folder, Brent International School. 12 taon ng tuition sa private school. Bawat bayad ay dokumentado ng bank transfers at semester reports. Ang math ay nakakagulat. Mahigit 7 milyon para sa elementary at high school education pa lang. Gumawa ako ng bagong spreadsheet. Ang mga daliri ay gumagalaw ng kusa sa keyboard. Column headers, date, description, amount, category, running total. 25 taon ng pagiging ama na naging data points at formulas. Ang folder ng Ateneo ang sumunod, mas makapal kaysa sa iba, puno ng dormitory contracts, meal plan agreements, study abroad program fees. Tuition pa lang, daan-daang libo kada taon. Spring break sa Boracay, summer sa Italy noong art history phase niya. Essential to sa education ko pa, sabi niya tungkol sa Italy. Ganito mag-network ang mga tao sa program ko. Pahina-pahina, resibo-resibo, tumaas ang mga numero. College total, halos 12 milyon. Ang 4 na taon sa kolehiyo ay mas mahal pa kaysa sa kinikita ng karamihan sa demono taong pagtatrabaho. Ang transportation folder ay nagbunyag ng sarili nitong pattern. Unang kotse noong 18, Honda Civic na nagkakahalaga ng 1.2 milyon. Naka-BMW ang iba, reklamo niya sa loob ng 6 na buwan. Pangalawang kotse noong 21, BMW 320i, 3.5 milyon. Pangatlong kotse noong 25, BMW X3 dahil ang mga kaibigan ni Miguel ay nagmamaneho ng luxury SUVs. Bawat kotse ay may insurance premiums, maintenance at rehistro na hindi nakita ni Emmy. Mga nakatagong gastos na inabsorb ng mabubuting ama nang walang komento. Nagbuzz ang telepono ko, pangalan ulit ni Emmy.
Hinayaan ko itong mag-ring, nagdadagdag ng isa pang entry sa spreadsheet. Ang living expenses folder ang may pinakamadilim na sorpresa. Post-graduation condo sa Rockwell. 45,000 monthly rent sa loob ng 3 taon. Credit card payments noong lumampas ang gastos niya sa allowance na binibigay ko. Designer clothing, spa treatments, bakasyon kasama ang mga kaibigan. Ang totals ay lumaki parang compound interest. Education, 20 million. Transportation, fee 8 million. Housing support, C7 million. Personal expenses, 10 million. Kasal, fee 8 million, kasama ang down payments. Ang calculator ko ay nagpakita ng 53 million. Halos 53 milyong piso na ginastos ng paunti-unti sa loob ng 25 taon. Bawat gastos ay mukhang makatwiran kung iisa-isahin. Ang private school ay investment sa future. Ang kolehiyo ay nagbubukas ng pinto. Ang kasal ay selebrasyon ng pag-ibig. Pero ang pattern ay nagkwento ng ibang istorya. Si Emmy ay hindi kailanman nag-ambag ng kahit isang piso sa sarili niyang suporta. Hindi nagtagal sa trabaho ng higit sa 6 na buwan. Hindi nagpakita ng pag-aalala sa gastos o pasasalamat sa sakripisyo. Binuksan ko ang mga photo albums. Emmy noong 8 years old, bungi at nagniningning pagkatapos ng school play. Salamat sa pagpunta, Papa. Kailan siya tumigil sa pagtingin sa akin bilang taong dapat pasalamatan? Kailan ako naging basta mapagkukunan ng pondo para sa mga ambisyon niya? Tumunog ulit ang telepono ko. Ika-14 na tawag ni Emmy simula nung nag-usap kami. Sa pagkakataong ito, nag-iwan siya ng voicemail. Pa, please sagutin mo. Iniisip ko yung sinabi mo. Alam kong hindi ako naging sapat na mapagpasalamat. Alam kong binaliwala kita. Ang pamilya ni Miguel ay nagbabantang aalis kung hindi namin maipapaliwanag ang sitwasyon sa pera. Kailangan kong malaman kung ano ang gusto mo sa akin. Ang gusto ko ay 25 taon ng pagpapahalaga na hindi na darating. Ang kailangan ko ay kasiguraduhan na naiintindihan ni Emmy ang halaga ng kung ano ang basta na lang niya itinapon. Inprint ko ang spreadsheet summary at inayos ang mga supporting documents sa Manila folders. Bukas ay magdadala ng mga usapan na hindi handa si Emmy. Mga tanong tungkol sa responsibilidad at ang tunay na halaga ng entitlement. Ngayong gabi ay para sa paghahanda. Ang dokumentasyon ay nakakalat sa mesa ko parang ebidensya sa korte. Halos 53 milyong piso na suporta na ibinigay ng walang tanong, pasasalamat o pagkilala. Namuhay si Emmy parang reyna habang tinatrato ang kanyang benefactor parang empleyado. Magbabago na ang arrangement na iyon. Nag-buzz ulit ang telepono ko sa pangalan ni Emmy. Inabot ko ito, tapos tumigil. Hindi pa. Hayaan siyang maintindihan kung ano ang pakiramdam ng kawalan ng magawa. Hayaan siyang malasap ang panik ng financial dependence ng walang kasiguraduhan. Magpapatuloy ang edukasyon sa umaga. Ang linggo ng umaga ay nagdala ng sariwang hangin at linaw ng isip. Ang briefcase ko ay nasa may pinto, puno ng 25 taon ng dokumentadong ebidensya. Pumayag ang Reyes and Associates sa emergency consultation ng 9:00 a.m. Seryoso ang law office. Si Attorney Margaret Reyes mismo ang sumalubong sa akin. Mr. Clara, na-review ko ang preliminary documentation mo. Ang level ng record-keeping na ito ay pambihira. Iinlatag niya ang mga folders ko sa mesa. Ang kabuang halaga, halos 23 milyong piso sa loob ng 25 taon. Malaki yan kahit sa standard natin. Gusto kong mahawakan ito ng professional, sabi ko. Walang emosyon, negosyo lang. Kailangang maintindihan ni Emmy ang realidad ng pera na binaliwala niya. Tumango si Margaret. Ang dokumentasyon ay sumusuporta sa alinman sa gift reclassification o promissory note establishment. Dahil sa pattern ng tumataas na demand ng walang kapalit na responsibilidad, marami tayong options. Binalangkas niya ang estratehiya. Formal demand letter na humihiling ng full repayment sa loob ng 30 araw. Detalyadong accounting ng lahat ng gastos, malinaw na timeline. Ang approach na ito ay nagtatransform sa away pamilya bilang transaksyon sa negosyo. Mas malinis para sa lahat. Pagsapit ng 11:00 a.m., handa na ang mga dokumento.
Ang demand ay simple. 53 million repayment sa loob ng 32 araw o magsisimula ang legal proceedings. Ipapadala natin ito via courier mamayang hapon, signature required. Umuwi ako na may kopya ng lahat, ang kasiyahan ay humahalo sa lungkot. Si Emmy ang lumikha ng sitwasyon na ito dahil sa taon ng entitlement. Nagbibigay lang ako ng mga kahihinatnan na hindi pa niya naranasan. Eksaktong 2:15 p.m., tumunog ang telepono ko. Ang courier service, kinukumpirma ang delivery sa Taal Vista Hotel, room 1247. Signed receipt ni Emilia Clara Anderson. Nagsimula na ang formal na proseso. Inimagine ko ang pagkalito ni Emmy nang tumawag ang hotel desk tungkol sa legal delivery. Si Miguel na kumukuha ng papel, binabasa ito at dahan-dahang naiintindihan ang sitwasyon. Nagsimulang tumunog ang telepono ng 2:47 p.m. Pangalan ni Emmy ang paulit-ulit na naga-flash. Hinayaan ko ang bawat tawag na pumunta sa voicemail. Message 1. Pa, anong legal document to? Hindi pwedeng seryoso ito. Message 2. 53 million? Imposible yan. Hindi mo sinabing utang ang mga to. Message 3. Please tumawag ka. Nagtatanong ang pamilya ni Miguel. Message 4. Hindi ko maintindihan kung paano naging ganito kamali ang lahat ng mabilis. Sa hotel, natutuklasan ni na Emmy at Miguel kung ano ang hitsura ng pananagutan. 25 taon ng mga regalo ay na-reclassify bilang utang na pwedeng bawiin. Ang financial dependency nila ay dokumentado na ngayon. Ang kasal na sakuna ay opening act lang. Ito na ang main performance. Nagpatuloy ang mga tawag ni Emmy buong hapon. 15 missed calls, 8 voicemails. Ang babaeng nagtaboy sa akin sa kasal niya ay nagsisimula ng umintindi kung sino talaga ang tinaboy niya. May 30 araw siya para bayaran ng lahat. Nag-buzz ulit ang telepono ko. Ika-16 na tawag ni Emmy. Sa pagkakataong ito, nagdesisyon akong sumagot. Pa, please. Kailangan nating pag-usapan to ng maayos. Basag ang boses ni Emmy. Pagod na ang pumalit sa panic kahapon. Ang legal document na to, hindi pwedeng totoo. Umupo ako sa kusina. Totoong-totoo ang dokumento, Emmy. Gaya ng 30 araw na meron ka para sumagot. Pero 53 milyon. Imposible yan. Hindi mo naman sinabing utang yon. Hindi ko rin naman sinabing regalo yon. Nag-assume ka lang. Sa background, naririnig ko ang boses ni Miguel na galit. Emmy, may kailangan akong maintindihan, sabi ko. Sino ba ang plano mong kontakin para tumulong sa sitwasyon na to? Tumahimik siya. Pamilya, kaibigan, mga taong nagmamalasakit sa akin. Ganun ba? Pwes, may 20 minay na araw ka na lang. Iminumungkahi kong simulan mo nang tumawag sa kanila. Tinapos ko ang usapan at inilagay sa silent ang telepono. Hayaan siyang matuklasan ang alam ko na ang BMO 23 milyong pisong utang ay magbubunyag kung sino talaga ang handang tumulong at kung sino ang magalang natatanggi. Ang Lunes ng umaga ay nagdala ng ibang klase ng katahimikan. Walang mensahe mula kay Emmy. Nagmaneho ako sa construction site. Ang pisikal na trabaho ay laging nakakatulong sa akin mag-isip. Nilapitan ako ng foreman kong si Dave. Boss, parang iba ka ngayon. Ayos lang ba? Sitwasyon sa pamilya, sabi ko. Minsan kailangan mong gumawa ng mahirap na desisyon para sa kabutihan nila. Nag-buzz ang telepono ko. Text mula kay Emmy. Pa, sinusubukan kong kontakin ang pamilya at kaibigan. Gulat ang lahat sa halaga. Please, tawagan mo ako. Binura ko ang mensahe. Dumating ang isa pang text makalipas ang 1 oras. Sabi ni Tita Margaret, hindi siya pwedeng makialam. Dapat daw matuto ako ng responsibilidad. Ano ba ang ibig sabihin nun? Tapos isa pa, ayaw na sagutin ni Sarah ang tawag ko. Nagtatanong si Lisa, bakit hindi ako nagtrabaho kailanman? Nagpatuloy ang mga mensahe buong hapon. Ang college roommate niya ay hindi komportable sa usapan. Ang sorority sisters ay nagulat sa financial details. Si Miguel ay may sariling problema. Ang nanay niya ay tumatawag at humihingi ng paliwanag. Gusto ng tatay niya ng family meeting tungkol sa reputation management. Pagdating ng Martes, malinaw na ang pattern. Ang support network ni Emmy ay gumuguho sa bigat ng utang. Ang mga taong nakinabang sa pagiging galante niya ay biglang unavailable.
Miyerkules, ibang mensahe naman. Pa, pinipressure ng pamilya ni Miguel na mag-annulment siya. Tingin nila ang kasal namin ay base sa financial deception. Please tawagan mo ako para maayos natin ito. Muntik na akong mapangiti. Mas mabilis makakita ng realidad ang pamilya ni Miguel kaysa sa anak nila. Maiksi lang ang mensahe ng Huwebes. Walang tutulong. Lahat may dahilan. Halos hindi na ako kinakausap ni Miguel. Gusto ng magulang niya na kumausap siya ng abogado para protektahan ang assets niya. 25 araw na lang. Natututo na si Emmy kung ano ang ibig sabihin ng financial independence. Ang katahimikan ng Biyernes ng umaga ay kakaiba. Walang text. Nagsimula ang pag-atake. Lunes. Kumatok ang assistant kong si Rachel sa pinto, hawak ang printed email. Mr. Clara, nakatanggap ako ng inquiry mula sa business world. Nagtatanong sila tungkol sa family troubles na nakakaapekto sa operasyon ng negosyo. Binasa ko ang email. Propesyonal na lengguwahe, pero matalim ang mga tanong tungkol sa katatagan ko. May tumatawag. May ideya ka ba kung paano nila nalaman to? Meron din po nito. Iniabot ni Rachel ang tablet na nagpapakita ng Facebook post na may mahigit 200 shares. Wedding photo ni Emmy, maganda at nagniningning na may kasamang madamdaming caption na naglalarawan sa isang walang pusong ama na sumira sa kanyang espesyal na araw at ngayon ay humihingi ng imposibleng bayad bilang parusa. Dinescribe ako ng post bilang unstable na lalaki na naghihiganti. Daan-daang comments ang nagpahayag ng simpatiya. Tumunog ang telepono ko. Si Bob Martinez ng Martinez Concrete. Jimmy, may mga nakikita akong nakakabahala online. Sinasabi ng mga tao na may issue ka sa anak mo. Bob, may dokumentasyon na nagsasabi ng ibang kwento? Sana nga, kasi may mga nagtatanong na tungkol sa kontrata mo sa syudad. 3 pang tawag ang sumunod. Nagiging abala sina Emmy at Miguel. Ginamit nila ang apelyidong Anderson para buksan ang mga pinto sa social circles ng Maynila at Tagaytay. Ikinalat nila ang kwento ni Emmy bilang biktima. Construction company owner demands 50 million from daughter after ruining her wedding. Bawat kwento, mas nagiging madrama. Sa syudad tulad ng Maynila, reputasyon ang puhunan. Wasakin mo ang pangalan ng isang tao, wasak din ang kabuhayan. Pero may nakalimutan silang isang importanteng bagay. Umuwi ako at inilabas ang dokumentasyon na inayos ni Attorney Reyes. 25 taon ng financial records. Bawat tseke, bawat bayad. Tapos tumawag ako. Attorney, kailangan kong mag-schedule ng press conference bukas ng umaga. Ilalabas natin ang kumpletong financial documentation. Sigurado ka ba? Kapag naging public ito, wala nang bawian. Ginawa na nina Emmy at Miguel na public ito. Ngayon oras na para sa katotohanan. Ang sumunod na na oras ay masusing paghahanda. Kinuntak ko ang business world ng direkta. Tinawagan ko ang mga reporter na naabot ng kampanya ni Emmy. Kinuntak ko ang mga business partners ko sa loob ng 25 taon. Pagsapit ng gabi, may kumpirmasyon na ako na maglalabas ng feature story ang business world. Ang mga local news stations ay pumayag na i-cover ang press conference. Ang atake ni Emmy ay tumagal ng 3 araw. Ang sagot ko ay tatagal ng 1 umaga. Dumating ang Martes ng umaga nang may katumpakan ng construction schedule. Eksaktong 9:00 a.m., inilathala ko ang 25 taon ng financial documentation sa bawat platform na kinontaminate ni na Emmy at Miguel ng kasinungalingan. Bank statements na nagpapakita ng 53 milyon na bayad. Spreadsheets na naghihimay sa education costs, luho at lifestyle. Mga litrato ni Emmy sa bawat yugto ng kanyang marangyang buhay, katabi ang kaukulang financial support. Kumpletong transparency. 25 taon ng suporta ng magulang, dokumentado. Yan ang headline. Ang tugon ay agaran. Sa loob ng 1 oras nagsimulang tumunog ang telepono ko. Hindi pag-aalala ngayon. Suporta. Jimmy, wala akong ideya sa laki ng suportang binigay mo, sabi ni Tom Bradley. Ang mga anak ko nasa kolehiyo, gumagastos ako siguro ng 300K sa 1 taon. Ikaw milyon bawat semestre. Ang social media momentum ay nagbago parang avalanche na bumaliktad. Ang mga comments na sumuporta kay Emmy ay biglang nagmukhang tanga laban sa backdrop ng financial reality.
screenshots ng tuition na milyones, resibo ng 3 luxury cars. Tumawag si Attorney Reyes ng 11 Gear AM. Jimmy, pambihira ang response. Gusto ng business world ng feature story tungkol sa financial responsibility at entitlement. Pagsapit ng tanghali, ang orihinal na Facebook post ni Emmy ay nagmukhang kawawa. Share ng mga tao ang dokumentasyon ko na may caption. Ito ang hitsura ng tunay na sakripisyo ng magulang, kaya naman pala naniningil. Ang construction community ay sumuporta ng buo. Maging ang Rotary Club ay naglabas ng pahayag. Bumwelta ng malala ang atake ni Emmy. Ang pagpapanggap niyang biktima ay hindi umubra sa Dwayne White Pima taon ng resibo. Ang pamilya ni Miguel ay nadamay na rin. Nakikita na ng social circle nila kung anong klasing tao ang pinapasok nila. Ginagamit ang kredibilidad ng mga Anderson para magkalat ng kasinungalingan tungkol sa isang respetadong negosyante na nagsabi lang ng totoo. Pagsapit ng gabi, baliktad na ang kwento. Sina Emmy at Miguel ay hindi biktima. Sila ay mga entitled na individual na umatake sa isang mapagbigay na magulang nang magtakda ito ng limitasyon. Nag-buzz ang telepono ko. Text mula kay Emmy. Pa, please, tanggalin mo na yung financial records. Ang sasama ng sinasabi ng mga tao tungkol sa amin. Binura ko ang mensahe nang walang sagot. 23 araw na lang. Halos tapos na ang edukasyon. Tumunog ang telepono ni Miguel ng 6:47 AM ng Miyerkules. Ginising silang pareho sa hotel room na parang lumiliit sa bawat oras. Miguel, tatay mo to. Ang boses ay may autoridad. Kailangan nating mag-usap agad. Pinanood ni Emmy ang pagkaubos ng kulay sa mukha ni Miguel. Opo, naiintindihan ko ang implikasyon. Hindi ko alam ang lawak ng dokumentasyon. Pagkababa ni Miguel, tumitig siya sa telepono bago nagsalita. Gusto ng pamilya ko na umuwi ako ngayong araw. Umuwi? Miguel, pansamantala lang to. Kakalma din si Papa. Emmy, tumigil ka na. Ang boses niya ay may finality na hindi pa narinig ni Emmy. Nakatanggap ang tatay ko ng tawag kahapon mula sa 3 business partners. Ang country club ay nagbubulungan tungkol sa asosasyon ng pamilya Anderson sa financial fraud. Financial fraud? Kalokohan yan. Away pamilya lang to. Nagsimulang mag-impake si Miguel ng padabog. Nag-publish ang tatay mo ng bank records na nagpapakita ng 53 milyon na suporta na hindi mo kinilala. Sa social circle ng pamilya ko, mukha iyang panloloko. Naramdaman ni Emmy ang panic. Aalis ka? Kakakasal lang natin 6 na araw na ang nakakaraan. 6 na araw na sumira sa propesyonal na reputasyon ko at ng pamilya ko. Mas naging agresibo ang pag-iimpake ni Miguel. May trust fund ako, Emmy. Business prospects, kinabukasan na nakadepende sa reputasyon. Paano ang kasal natin? Tumigil si Miguel at tumingin sa kanya ng diretso. Anong kasal? Dinala mo ako sa financial disaster nang walang babala. Naniningil ang tatay mo ng 53 milyon at wala kang pambayad. Sabi ng lawyer ng pamilya ko, kailangan kong protektahan ang sarili ko. Protektahan? Asawa mo ako? Isa kang pabigat na walang assets at may malaking utang. Ang mga salita ay tumama kay Emmy parang suntok. Nag-buzz ang telepono ni Emmy. Text mula sa nanay ni Miguel. Emmy, iha, kailangan umuwi ni Miguel. Family obligations, naiintindihan mo naman, di ba? Ang pagiging magalang ay mas masakit pa. Miguel, please, kaya natin tong ayusin. Emmy, tumingin ka sa paligid. Tinuro ni Miguel ang laptop na bukas sa mga mapanirang comments. Hindi ito mawawala. Tama sila. Isa kang trust fund baby na hindi nagtrabaho kahit isang araw sa buhay mo. Masakit ang akusasyon dahil totoo. Isinara ni Miguel ang maleta. Ang pamilya ko ay gumagalaw sa mundo kung saan ang mga tao ay nag-aambag sa lipunan. Ano na ba ang naiambag mo bukod sa gastos? Naramdaman ni Emmy na may nabasag sa loob niya. Saan ako pupunta? Wala akong pera para sa hotel. Maxed out ang credit cards ko. Huminto si Miguel sa pinto. Tawagan mo ang tatay mo, humingi ka ng tawad, tanggapin mo ang responsibilidad, baka tulungan kanyang maging totoong adulto. Miguel, please wag mo akong iwan mag-isa. Emmy, mag-isa lang ako sa kasal na to simula umpisa. Wala kang inaambag kundi expectations at gastos.
Lumambot ng kaunti ang boses niya. Baka ang pagkawala ng lahat ay may maituro sa'yo. Hindi nagawa yon ng pera ng tatay mo. Sumara ang pinto sa likod niya. Tumitig si Emmy sa kwarto na biglang naging malawak at walang laman. Ang wedding gown niya ay nakasabit pa rin, paalala ng 6 na araw na sumira sa buhay niya. Walang asawa, walang pamilya, walang kaibigan, walang pera. Sa unang pagkakataon sa 28 taon, nag-iisa si Emilia Clara Anderson. Kinuha niya ang telepono at nag-scroll sa numero na hindi niya tinawagan simula noong Sabado. Ang kontak ng tatay niya. 22 araw na lang para humanap ng 53 milyon. Isang beses lang nagring bago sumagot ang pamilyar na boses. Hello, Emmy. Ang boses niya ay walang init pero wala ring lupit. Kalmado lang. Pa. Ang salita ay lumabas na basag. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Magsimula ka sa totoo. Naiintindihan mo ba ang nangyari ngayong linggo? Tumitig ako sa hotel room. Sa kawalan ni Miguel, sa laptop screen. Ang bigat ng 28 taon ng kawalan ng isip ay bumagsak. Nawala sa akin ang lahat. Iniwan ako ng asawa ko kaninang umaga. Itinakwil ako ng pamilya niya. Wala akong pera para sa hotel bill ngayong gabi. Nabasag ang boses ko. Galit sa akin ang lahat. Naiintindihan mo ba kung bakit? Naiwan ang tanong sa ere. Dahil tinrato kita na parang bangko imbes na tao. Dahil hindi ko pinahalagahan ang sakripisyo mo. Dahil naging makasarili ako at malupit. Tumahimik sa kabilang linya. Naririnig ko ang paghinga niya. Ituloy mo. Nakita ko ang financial records, 53 milyon sa loob ng 25 taon. Hindi ako nagtanong kung saan galing ang pera. Hindi ako nagpasalamat ng maayos. Hindi ko inisip ang binitawan mo para ibigay yon sa akin. Tumulo na ang luha ko. Ang unang totoong luha, simula nang mangyari ito. Pinalayas kita sa sarili kong kasal na binayaran mo ng buo. Sinubukan kong sirain ang reputasyon mo. Nagsinungaling ako. Naging lahat ako ng mali sa mga spoiled na anak na hindi lumalaki. Emmy, lumambot ng kaunti ang boses niya. Naalala mo ba nung 8 years old ka? Niyakap mo ako gabi-gabi at sinabing ako ang best daddy sa mundo. Gusto kong ibigay sa'yo ang lahat dahil mahal kita. Pero sa daan, ang pagbibigay sa'yo ng lahat ang naging dahilan para tumigil ka sa pagmamahal pabalik sa akin. Hindi ako tumigil sa pagmamahal sa'yo pa. Tumigil lang ako sa pagpapakita nito. Tumigil ako sa pagiging mapagpasalamat. Tumigil ako sa pagiging anak at naging consumer. Pinunasan ko ang mata ko. Gusto kong makuha ulit ang respeto mo. Gusto kong maging anak na deserve mo. Gusto kong matutong maging adult na nagaambag imbes na kumukuha lang. Pero una, kailangan ko ng tulong para mabuhay ng sapat para mapatunayan na kaya kong magbago. Anong klaseng tulong? Kailangan ko ng sapat na pera para manatili sa hotel ng 1 pang linggo habang naghahanap ako ng trabaho. Kahit anong trabaho. Kailangan ko ng pagkakataon na patunayan na kaya kong suportahan ang sarili ko. Emmy, kung tutulungan kita ngayon, may mga kondisyon. Kahit ano, makakahanap ka ng trabaho sa loob ng 2 linggo. Wala akong pakialam kung tagalinis yan o waitress. Ang pride ay luho na hindi mo na-afford. Naiintindihan ko. Walang financial requests sa loob ng 6 na buwan. Patunayan mo na kaya mong mabuhay sa kinikita mo. Oo. Mag-uusap tayo once a week. Pero ang usapan ay sa pagitan ng 2 matanda, hindi sa pagitan ng magulang at dependent na anak. Gusto ko yan. Gusto kong kitain ang karapatan na maging anak mo ulit. Emmy, magta-transfer ako ng 50,000 talent sa account mo. Sapat yan para sa hotel ng 1 linggo at basic groceries. Pagkatapos niyan, bahala ka na. Pa, salamat. Alam kong hindi ko deserve. Tama ka. Hindi mo deserve. Pero lahat ay deserve ng isang pagkakataon na lumaki, kahit 28 na. Ang boses niya ay may higpit at pag-asa. Emmy, lagi kitang mahal. Ngayon gusto kong makita kung kaya ko ring respetuhin ka. Hindi kita bibiguin, hindi na ulit. Tingnan natin. Love you, nak. Natapos ang tawag, pero sa unang pagkakataon sa 1 linggo, nakaramdam ako ng iba bukod sa kawalan ng pag-asa. Posibilidad.
ang pagkakataon na maging isang taong karespe-respeto. 21 araw para patunayan na kaya kong magbago. Isang buhay para bawiin ang itinapon ko. Binuksan ko ang laptop ko at nagsimulang maghanap ng trabaho sa Maynila. Bawat entry-level position ay mukhang nakakatakot sa isang taong hindi pa nagtrabaho. Pero mas mabuti na ang nakakatakot kaysa sa imposible. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, paghihirapan ko ang isang bagay ng mag-isa. Nagsisimula na ang tunay na edukasyon.